Good afternoon sa lahat. Ngayon, we're going to have an analysis of vibration analysis on the airplane wing. Yung isang pakpak ay analyze natin using ANSYS. Ang ANSYS na ginagamit natin ay eto. Uy, nawala. Ito, yung ANSYS 2023 R2 para sa teaching. So ang una ay gagawa tayo ng open natin yung yung workbench. Saan yung workbench dyan? Kita ba? Ayun yun. Yan. Yun. Workbench. So, pupunta tayo dun sa geometry. Yan, no? Sa geometry, dun model analysis kasi vibration. Then, sa geometry kasi kailangan natin i-drawing yung ating i-analyze, no? So in this case, ito yung yung airplane wing. Saan ba nanggaling yung airplane wing na yan? Hindi na natin maipapakita. Pero yan ay nanggaling dito sa mga coordinates. Yan. Kita ba? Yan, no? So itong coordinates na to ay 2D lang naman yan. Halimbawa, sa 1, 0, 0. Sa 2, gamit tayo ng lapis. Ayan, 2, 0. Sa 3, 2.3 and 0.2. Sa 4, 1.9 and 0.45. Tapos sa 5, 1 tsaka 0.25. Mga x and y coordinates yan. So pag na-plot na natin yan sa geometry, ganyan ang mangyayari. No, mga points. So ang gagawin natin diyan, pagdudugtong-dugtungin. So pinagdugtong natin halimbawa sa straight line muna, ito, no. Anong coordinate ba 'to? 0 tsaka 2 and 0 tsaka 5, no. So yung part na yan, kailangan curve. So ginawa nating yan, curve. Yan para mag-resemble ng pakpak ng eroplano. So pag nagawa na natin yan, kailangan natin siyang extrude, no? So merong command na extrude. Saan ba yung extrude dun? Mapapakita mo ba? Yan, ito. I-ano ko lang. Yan. So may command na extrude. Pag na-highlight mo na yung mga lines niya, so mag-extrude na siya para maging solid. Okay? So after na extrusion, ang ginawa natin ay yung sa nag-assign tayo ng mga materials, properties. Ganito ng X. Sige. Papakita natin yan. Yan. So yun, i-click natin yung portion ng engineering data. Yan. Yan. Yan po. Sa engineering data, by default structural steel. may default na yung material na structural steel, no? And then the other properties are density, no? So yung density given naman dun sa problem na meron tayong 8.3 times 10 to the fifth, no? Kilogram meter cube. Another parameter is yung isotropic. Pag sinabing isotropic elasticity, ibig sabihin yung in all directions ng XYZ na pare-pareho yung kanyang mga forces or mga nabubuong deformation, yan, or motion. Tapos meron din tayong modulus of elasticity or yung tinatawag na Young's modulus. Binigay din yung data na yan. Ano bang ating data dyan? 38,000, no? Sabi 38,000. Yan. 38,000, no? 38,000. Tapos ano pang input natin? Yung Poisson ratio, no? 0.3 given rin yan. So pag binigay mo yan, automatic na magko-calculate siya ng another mga parameters like yung bulk modulus tsaka shear modulus. Okay? Yan. So ito yung mga data niya. Yan. So after ng engineering data, doon na tayo sa model. Ay, pakita ko na. So yung portion na model, kailangan natin itong puntahan dahil dito mini-mesh
So we have to assign yung elements, yung mga nodes, tsaka yung meshing kung coarse or fine and everything, no? And most of which are ano na by default, no? Especially kung nasa modal ka, yung software na ang magbibigay ng ano ng mga refinement, no? Tsaka yung mga type ng elements. So ang ginawa lang natin dito sa meshing ay nag-generate na lang tayo. Ito yon, no? Pag sinabing mesh, ayan, nagkakaroon tayo ng mga type ng mesh. Tsaka yung in-between na, yung mga connection ng lines, ang tawag doon ay nodes. So, ginawa na lang nating default to, no? Kasi for now, hindi pa natin makita yung specific na material na nakalagay sa dating reference natin, which is, ano ba yun? Solid, yan. Merong rin nirekomenda na element yung solid quad 4 node plane 182. Since magkaiba sila ng model kasi ito ay ano to, APDL, no? Mechanical. Tapos ito naman ay ano na yung workbench, no? So in short, naka mesh. So after meshing, ano na natin, ipapa-solve na natin. Mag-constrain muna tayo. Mag-constrain pala. So, after ng meshing, we have to constrain. Ibig sabihin ng constraint, pipigilin natin yung motion sa isang side, no? Kasi eroplano yan, syempre nakakabit yan, no? So, the other side, one side of the wing is mounted to the body of the airplane, no? Sa tinatawag na fuselage. So, etong side na to na-highlight natin, yun ang ano natin, i-constrain. No? So, ang command ay fix fix support. Yan, pangalawa. Yun. Fix support. No? So, ibig sabihin, naka-fix support siya. Ito para siyang cantilever. Yan. Okay. So, after ng fix support, ipapasolve na natin. So, we just have to click yung solve. Yan. So, automatically, pag sinolve natin, ang mangyayari ay the ANSYS software will generate yung natural frequencies doon sa 5 mode na in-specify natin because 5 modes, no? Sa 5 mode na yon na mga distortion tsaka mga wave, may specific na frequency siya na nage-generate yung mismong software, no? So para makita natin yung animation, ang gagawin natin ay may command na dito, pull down menu, create mode shape results, no? Kasi yung mode shape, nakita natin yung yung hugis pag under siya ng certain frequency, no? Yung 5 modal na yun. Tapos anong gagawin natin? Solve. Ipipick natin uli yung solve. Yan. So lalabas na yung mga result which is under ng total deformation. So i-click natin isa-isa, for example sa total deformation. I-ayusin mo yung 3D. Okay lang ba yan? Yan. So makikita natin dito ang interpretation niyan ay yung blue part, yun yung less stress at yung mga orange tsaka red, no? Yun ang much stress. So makikita natin tong color code na to dito sa numerical values, no? So minimum dito sa ay 0 yung blue. Yan, sige, yan. So pag nagiging blue, less stress siya, pero pag mga red or yellow, yun yung hanggang red, yun yung maximum deformation. So in this case, 0.0008855 maximum meters na deformation. Yun yung sa mode 1, no? So we can also see yung ibang mode. So sa mode 2 na ito yung frequency, no? Tingnan mo. Ito yung frequency sa mode 2. Nasaan na yun? Ayan, no, hinighlight yan. So at this frequency, makikita natin yung movement ng airplane wing. So paki-check yung yan. So nakita nyo lateral or sideways, no? Sideways ba? Sideways yung movement, no, ng at that frequency sideways, and then yung
yung mga deformation nagbabago-bago din. Basta by default ng color code ng legend natin, pag yellow or going to red, highly stress. Tapos yung blue, yun yung less or zero stress. So next natin is yung mode 3. Yan. Ang frequency niya ay paki-highlight mo. Yan. So at this natural frequency, ganito ang magiging movement ng pakpak ng eroplano. Parang ahas lang, parang nagsasayaw. So it resembles like a worm or snake, no? So as you can see, lumilipat-lipat din yung ano, no, yung deformation, yung stress application. Then sa number 4, ay 4 na ba yun? O na sa last na 5. Sige. Ito to. Okay, sige. Ito yung sa number, ay 4 ba tayo? 4 pala. Sige. Yan yung 4 at this frequency. Makikita natin yung ano, yung mode shape. Yan. Yan. Ano uli, no? Parang ano siya, nag-twist, no? Hindi siya patagilid, kundi yung ano siya, yung palipit sa Tagalog. Twist, no? Nag-twist siya, no? So nakita niyo, nagbabago-bago din yung application ng deformation kung siya nag-deform with reference to the color code, no? Na red o blue, red, yellow, tsaka papuntang red. So the last one at this frequency, paki-highlight yung frequency. Yan. With this frequency, ito naman yung ano, yung ating numerical value ng deformation, minimum at maximum. Ito naman yung mode shape. Yan. Parang ano lang, no, yung masyadong disturbed, parang bulate, no, parang worm. So yun yung ano natin, yung naka-output natin yung yung frequency tsaka yung mode shape, no? When subjected to that frequency, when it is asked to show yung 5 modes, no? Mode shape. So yan lang po. Maraming salamat.